Noong nakaraang taon, itinuring ang Pilipinas bilang most disaster-prone country sa buong mundo ayon sa Center for Research and Epidemiology Disasters ng Belgium. Kada taon kasi, 1,000 binabawian ng buhay at halos 10 bilyong piso ang iniiwang pinsala ng bawat ngit-ngit ng kalikasan. Matatagpuan sa atin ang mga fault line o mga lugar kung saan nagkakaroon ng pagyanig sa ilalim ng lupa. Ang itinuturing na pinakadelikadong fault line, ang West Valley Fault Line na nagsisimula sa Marikina at tumatagos sa Pasig, Taguig hanggang sa Muntinlupa. Kasamang isang geologist mula sa UP National Institute of Geological Sciences o UP-NIGS, tinunto namin ang mga fault line na ito. Pagdating namin sa Pasig, kita ng ilang bakas ng paggalaw ng lupa. Yan ang bitak na yan, bagong-bago yan. Ang ibig sabihin yan, yung bitak nangyari pagkatapos gawin yung road. So gumagalaw talaga. Ang ibig sabihin yan, kung nagtayo ka ng building dito, kahit na gaano kalakas yung building mo, magka-crack siya. Ayon sa Building Code of the Philippines, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatayo ng mga gusali sa ilalim ng fault line. Pero ayon kay Architect Felino Palafox, tila nalulusutan ito ng ilan. I think the more concern in our country are the low-rise buildings because they're not so strict in evaluating the building plans, even on the location, whether it's above the fault line or not. Local government, building official, building engineer, they should know that, and they should not have allowed it. Meron talagang hazard areas, no? So, unfortunately, I think the hazard maps were just finalized about 2 or 3 years ago, no? So, apparently, may mga nakatindig na even before the hazard maps were issued. So, yun ang mga kailangan balikan at tignan kung ano yung kalagayan ng mga buildings na yun. Mula Pasig, nagtungo naman kami sa Muntinlupa. Sa subdivision na ito kami dinala ng fault line na nasa mapa ng UP-NIGS. Isang bahay naman ang sinuri ni Professor Arcilla. So if you notice, may mga cracks dito na iwala nitong wall na to. Yan lahat. Ang ibig sabihin yan, kahit na paggagawa ng bahay, gumagalaw pa rin yung lupa sa ilalim. So may effect sa walls, may effect sa roof, mas sila nga po sa floor. Nakatagalid na po yung, di masyadong halata dito, pero nakatagalid na ng konti yung nakatagalid na yung floor mismo. May bitak na po dito sa floor. Dito. Nakatagilid yan ng 10 degrees. Ganyan yung gewang niya. Dapat 0 yan. Pag alam nilang may fault, dapat hindi pinapayagang gawin. Kasi sa simula, hindi mo makikita eh. Pero sa paunti-unti, gegewang. So hindi lang yan. Nasira na yung bahay mo, in danger ka pa. Sa kabilang kali, ang bahay naman nila Aling Nanet ang aming binisita. Dahil daw sa nangyari sa Japan, mas lalo silang kinabahan sa maaaring mangyari sa kanilang bahay. Siyempre, yung takot sa pag-aalala ba? Kasi hindi naman ako araw-araw nasa bahay. Ganun. Lalo na pag naiwan yung mga anak ko, na baka bigla na lang gumuho yung bahay namin, ganun. Magkaroon ng matinding lindol, siyempre, mahuna na yung bahay, yung pundasyon ng bahay. Ayon sa pag-aaral ng PHIVOLCS, dapat ay may 5-meter buffer zone na mga gusali sa mga fault line. Gayunman sa ngayon raw, natabunan na ng mga naglalakiang gusali at subdivision ang mga fault line sa West Valley Fault. Sa Metro Manila Impact Reduction Study na ginawa ng PHIVOLCS at Japan International Cooperation Agency o JICA, sakaling magkaroon raw ng 7.2 magnitude earthquake sa Metro Manila, nasa 70,000 gusali at 170,000 infrastruktura sa Metro Manila ang maaaring gumuho. Tinatayang nasa 35,000 katao ang maaaring masawi. Pero hindi lang daw mga gusali ang dapat bantayan kundi maging mga paligid ng dalampasigan. Dahil napapaligiran tayo ng tubig, hindi raw malayong mangyari sa bansa ang mga tsunami. And it looks like the tsunami has engulfed several cities in Miyagi Prefecture. Matapos maganap ang dambuhalang tsunami sa Japan, Is what's happening right as we speak.
Kagad itinaas ang alert level 2 sa 19 na probinsyang malapit sa kanlurang baybay ng bansa. Isang Quezon sa mga probinsyang ito. 6 na maliliit na tsunami waves ang humampas sa baybayin nito. Takot pa rin ang namamayani sa ilang nakatira rito. Gaya na lamang ng naranasan ni Susan. Na may tsunami na sinasabi, ay ito'y kuwan, nagalaw talaga na maisip mo kung lumaki, talagang madadala ang mga tao. Pag naisip kong yung mga anak ko'y kaawa naman, siyempre pag yung ganitong nasa mga panahon, iniisip ko kaagad ay wala magsikain, magluto ng maaga, tapos yung mga bata ay ipon-ipon kami, oras na malaki ang tubig, kami gagawa na lang ng parang kung paano sila maitaas, ganayon. Dahil sa malayo raw ang evacuation center, hindi nakapunta pa si Susan dito. Katunayan, 10 pamilya lang daw ang nakapunta sa evacuation center. Bukod sa malayo yung evacuation sa bayan, edi mahirap pati gawa ng kami walang sasakyan. Marami akong mga anak, mahirap. Gabi pa man din yung nangyaring iyon. Edi hindi na rin kami umalis. Sabi ko, bahala na kung sakali namang lumaki, talagang siguro mapipilitan din kami kung anong gagawin namin. Hiling nila, magkaroon sila ng mas malapit at madaling marating na evacuation center. Dahil yung evacuation center po na pinuntahan, hindi din naman talaga evacuation center. Kung hindi isa lang mataas na lugar na wala namang bahay, walang bubong na tutulugan. So if we have that much resources, we could have so many evacuation centers. Sa bahagi ng Infanta, pwede kaming muli bumaba sa barangay at ito ay isang proseso na patuloy, no? Bukod sa malilikasan, nais din nilang magsagawa ng pagsusuri kung ligtas ang kanilang tirahan. Hanggang ngayon daw kasi, hindi pa sila na isasama sa geohazard mapping na ginagawa ng gobyerno. Ayon kay Dr. Mahar Lagmay ng UP NIGS, mahalagang masuri ang bawat lugar sa Pilipinas upang malaman kung anong posibleng tama ng mga ganitong kalamidad. Dapat siguro meron din tayong mga hazard maps ng mga tsunamis. Sa aking pagkakaalam, meron tayong ganito, pero nasa broad scale, no? Regional scale. Mas maganda sana kung ang pag-aaral natin ay mas detalyado at saka yung mga mapa ay computer simulated. Noong nakaraang taon, isinabatas ang Republic Act 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management System Act. Nakasaad dito na dapat may mga geohazard mapping at community-based awareness drive o pagtuturo ng simpleng drills ang isang lugar upang mapabilis ang pagresponde sa bawat trahedya at sakuna. Marami ng pag-aaral na nagsasabing hinog na ang Pilipinas para sa isang malakas na lindol. Kaya mahalagang ngayon pa lang daw dapat maihanda na ang lahat. So maybe it's not just barangay or village association level. Maybe it can be done block by block, street by street, block by block, barangay by barangay. There is no such thing as 100% na preparation so that you can assure the people zero casualties. So, sa atin dito sa Pilipinas, while we have our capabilities, I must admit, we have our limitation. And it looks like the tsunami has engulfed several cities in Miyagi Prefecture. Wala man sa ating mga kamay kung kailan mangyayari ang mga ganitong kalamidad. Mahalaga magkaroon pa rin ng sapat na kaalaman at paghahanda upang mapigilan ang matinding epekto nito. Ako si Jig Manicad at itong naktala sa aking Reporter's Notebook. Tsunami has engulfed several cities in Miyagi Prefecture. Live footage of Miyagi as the tsunami has struck the area, obviously engulfing